Chapter 12. Parang 1,000 kutsilyo ang pinakawalan niya dahil sa mga salita niya sa akin. Jared, mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to, please. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig man ng babaeng yun na kalandian niya kanina ang sigaw ko. Fine, miracle. Foreclosure. I'll tell you who is the woman I kissed a while ago. Napaawang na lang ang bibig ko at pinakinggan siya. She is my girlfriend. 1 taon na kaming may relasyon. Anak siya ng businessman at malayong-malayo sa level mo na isang beerang babae. She is just a minor nang naging kami at nilihim namin ang relasyon namin. Umalis siya at 1 taon na nanirahan sa Amerika. We have a secret long-distance relationship dahil hindi pa kami handang ilantad ang relasyon namin. Malungkot ako, Mira, kaya naghanap ako ng papawing kalungkutan na yon. At ikaw yun. Napapailing ako habang naririnig ang paliwanag ni Jared. Hindi pa rin ako makapaniwala. Niloko niya ako. And now that she's back and turned 18, handa na akong ipaglaban siya sa pamilya niya at pamilya ko. I want you and the baby out of the picture, Miss Geronimo. Simula ngayon ay hindi ka na magpapakita pa sa akin. Dagdag pa ni Jared. Pagkasabi ni Jared noon ay tinalikuran na niya ako. Naiwan akong luhaan habang nakaluhod sa semento. Miss, tumayo ka dyan. Napalingon ako sa nagsasalita at humawak sa akin sa braso na pilit akong tinatayo. Si Manong driver yun na naghatid sa akin dito. Pero ayokong magpatangay. Gusto ko na lang ibuhos ang lahat ng sakit ko sa dibdib ko dito kung saan ako iniwan ni Jared. Hanggang ngayon ay nag-iitsaw pa sa tainga ko ang mga masasakit niyang sinabi. Hindi ko alam kung paano pa ako makakatulog nito mamaya. Pinamukha niya sa akin na parang gamit lang ako na pinagsawaan niya na basta-basta na lang itatapon. Miss, gabi na. Kailangan ko nang umuwi at malayo itong lugar. Medyo nayayamot na sabi ng driver. Kuya, sandali lang po. Sambit ko habang patuloy ang pag-iyak. Tiningnan ko muli ang rest house. Bukas pa ang mga ilaw kahit sa labas pero wala nang tao ako na matano. Tuluyan na akong iniwan ni Jared. Hindi niya man lang ako nilingan kanina. Binitiwan naman ako agad ng driver. Ilang sandali pa yata ang nakalipas hanggang sa ma-realize ko na hindi na ako haharapin pa ni Jared. Nahihirapan akong tumayo at inilalayan pa ako ni Kuya Driver patayo. Hindi ko naman ramdam na meniokis ito at tanging sa braso ko lang humawak. Naglakad ako papunta sa nakareparadang taxi ni Kuya. Binagalan ko pa ang lakad. Kahit sobrang nasaktan ako ay hindi ko maiwasan na umasa na bigla akong tatawagan ni Jared at pababalaikan doon sa rest house para kausapin at ihingi ng tawad ang mga pinagsasabi niya kanina. Pero nakarating na kami ni Kuya sa taxi ay bigo ako. Binuksan ni Kuya ang pinto ng backseat at nanghihina akong sumakay doon. Mabuti na lang talaga at hinintay kita, misambit ng driver nang makapasok ito sa sasakyan. Alam na alam ko na talaga kapag ganyang senaryo na may pinapasundan na kotse. Panigurado ay nanghuhuli ng asawa o boyfriend na may kabit. Napatingin ako kay Kuya Driver na nagsimula ng buksan ang makina ng sasakyan. Kabit. Pero ang ending ay ako pala ang tunay na kabit. May karelasyon pala si Jared at 1 na taon na sila. Mas bata pa sa akin. Hindi ko pa makalimutan ang mukha ng babaeng iyon na tinawag niya pang baby. Ang ganda rin ng babaeng yun kahit sandali ko lang nasulyapan. Miss, lalarga na tayo, ha? Doon na lang kita ihahatid kung saan kita na-pick up kanina. Sambit ng driver sa akin na hindi ko na sinagot. Nawala na ako ng pakialam kay Kuyang Driver. Kahit sa impyerno niya yata ako dalhin ngayon ay hindi ako magrereklamo. Napatingin na lang ako sa bintana ng sasakyan habang natatanaw ko pa ang rest house ni Kuya Ray. Hanggang sa unti-unti na lang na nawala yun sa paningin ko nang pinaandar na ng driver ang taxi. Tulala lang ako sa biyahe pabalik ng bahay ko. Maraming beses pa akong umiiyak. Kapag natutuyo na ang luha ko ay kusa na naman na bumabagsak ang luha. Hindi ko tuloy alintana ang gutom at pagod sa biyahe dahil lamang na lamang ang dinaramdam ng puso ko. Pati ang driver ay nanahimik na rin sa buong biyahe habang sinisipat ako sa rear mirror. Alam na nito ang nangyari sa akin at mabuti naman na binigyan ako ng privacy. Hanggang sa nakarating ako ng bahay namin. Hindi ako kumatok pero expect kong gising pa si Heaven.
Nakalock na ang pinto at kinuha ko ang susi sa bag ko. Nang pagkabukas ko pa lang ng pinto ay nagulat ako nang biglang tumayo si Heaven mula sa monoblock. Ate Mira, anong nangyari? Agad na salubong sa akin ni Heaven at lumapit agad sa akin. Kahit sobrang late na ay hinintay pa talaga niya ako. Hindi kasi siya mapapukali kapag alam niyang hindi pa ako safe na nakakauwi sa bahay. Halata ang pag-aalala sa mukha ni Heaven at hindi naman ako magtataka dahil lumuluha akong pumasok. Kaninang nakababa na ako ng taxi ay hamupa na kahit paano ang hinagpis ko. Pero nang papalapit ako dito sa bahay ay automatikong tumulo ang luha ko sa isipin na itatanong na naman sa akin ni Heaven kung kamusta ang lakad ko at maaalala ko na naman ang pinagsasabi sa akin ni Jared. Heaven, agad kong yakap ng mahigpit sa kapatid ko. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap pabalik ni Heaven. Mas lalo akong napaluha. Ate, tama na. Magpahinga ka muna. Sambit nito na hinihimas ako sa likod. Heaven, ayaw niya akong kausapin. Ayaw niya sa pinagbubuntis ko. Malakas na sumbong ko. Gusto kong sigaw lahat ng sama ng loob ko. Huwag kang maingay, Ate Mira at baka buntis. Tandang pananong panipik, malakas na sigaw ni Tita Mayet kaya bigla akong natigilan. Napabitiw ako sa pagkakayakap kay Heaven sa tindi ng gulat ko. Nandito pa si Tita Mayet. Hindi ito pumasok sa club. Kaninang umalis ako ay tulog pa si Tita. Hindi naman ako nagpaalam dahil ang alam ko ay tulog pa ito at sigurado naman na hindi na ako nito hahanapin. Tita, nahintakutan ako sa reaksyon nito. Hindi pa ako handang malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero huli na ang lahat na bawiin ang sinabi ko. Narinig na nito. Tang, na, buntis kang bata ka. Sinong nakabuntis sa'yo? May boyfriend ka ba? Nanlisik ang mga mata ni Tita sa akin na mabilis na nakalapit sa kinatatayuan namin ni Heaven. Tita, Kay kasi pero hindi ko na nagawang magsalita pa dahil biglang nagpakawala ng mag-asawang sampal si Tita sabay tulak sa akin kaya bumagsak ako sa lapag namin. Tita, napapasigaw ako nang habang nakasalampak ako sa sahig ay sinabunutan naman ako ni Tita Mayet. Ewan ko, hindi ko naman alintana na ang sakit. Parang na-immune na ako physically. Pero emotionally para na akong pinapatay ni Tita sa mga lumalabas sa bibig nito. Tama na, Tita Mayet. Maawa kayo kay Ate Mira. Pidgel ni Heaven na mas malakas na ang hagulgol sa akin. Hindi na ako nakalaban dahil pagod at gutom na rin ako. Hinayaan ko na lang si Tita Mayet na patuloy ang pagsabunot sa akin dahil pinipigilan siya ni Heaven kahit paano. Hayop ka, Mira. Paano pa kita mapapakinabangan kung buntis ka? Tandang pananong. Galit na sigaw ni Tita Mayet na biglang huminto sa pagsabunot sa akin. Tila siya rin ang napagod dahil sa pananakit niya sa akin. Nang binaling ko ang tingin kay Tita ay nakita ko ang frustration sa mata niya. Tita, sorry po. Tanging sambit ko. Sorry. Punyeta ka. May malaki akong utang miracle. Kailangan ko ng pera. Imbes na mapakinabangan kita ay magiging pabigat ka pa. Magdadagdag ka pa ng palamunin. Gaga ka. At ngayon na wala kang trabaho kanino ka aasa? Tandang pananong. Sa akin, sobrang saklap naman ng buhay ko. Gamit na gamit ang katawan ko. Si Jared na nilaspag na ako. At itong si Tita na gusto naman na ikalakal ang katawan ko. Maghahanap po ako ng matinong trabaho. Sambit ko. Sobrang nahahabag na ako sa sarili ko. At nakikita pa ng kapatid ko ang pagdurusa ko. Dagdag pa sa alalahanin ko yun. Gusto ko na lang na sarilinin ang sakit pero pati si Heaven ay nalulungkot ng dahil sa akin. Basang-basa na ang mukha ko ng pinaghalong luha. Pati sipon ng dahil sa kakaiyak at may pawis pa ako dulot ng paglalakad kanina. Pero hindi ko ba magawa pang panasan ang mukha ko? Sinong tanga ang tatanggap sa'yo? Tandang pananong. Ang tanga mo, miracle. Tita, please tama na po. Pabayaan nyo na lang muna ako. Pagmamakaawa ko na binaling na lang ang tingin sa sahig. Hindi ko na kayang makarinig pa ng masasakit na salita. Gusto ko nang mapag-isa muna. May umbok na ba ang tiyan mo? Tandang pananong panipik. Napaangat ako ng tingin kay Tita. Kumunat ang noo ko sa tanong nito. Kailangan kong malaking halaga, Mira. Kung hindi pa naman halata na buntis ka. Baka pid na rumaket ka sa club. May mayaman na naghahanap ng maganda at sexy. Baka pwede pa ang katawan mo.
Dugo pa lang naman yata yan pid ka pang makipag, ang sama mo, tita. Kadugo po ba talaga kita? Hindi po ako papayag sa gusto niyo. Hindi ako pokpok. Sigaw ko sabay tayo at kuyom ang mga palad. Hindi ko na siya kinakaya ngayon sa naiisip niya sa akin yumigting ang panga ni tita sa ginawa ko. Lumayas ka, Mira. Lumayas kayong magkapatid sa bahay na to kung ayaw mo. Galit na sabi ni Tita Mayet at maya-maya ay nagpunta sa may lagayan ng plato. Pinagbabasag ni Tita Mayet ang lahat ng kasangkapan na nahawakan nito. Napatikip ako sa magkabilang tainga ko dahil sa naging ingay sa paligid. Panigurado nagising na naman ang mga kapitbahay at nakikinig sa nangyayari dito sa loob. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Heaven na ang lakas-lakas ng iyak. Matapos magbasag ni Tita Mayet ay marahan ko na siyang tiningnan. Galit at awa ang naramdaman ko para sa tita ko. Galit dahil sa wala siyang pakialam na sa nararamdaman namin na magkapatid, at awa dahil alam kong dala ng depression ng dahil sa utang kaya desperada na siyang magkapera at ako ang gagamitin niya. Nang gabing yun ay sinukuan ko na si Tita Mayet. Lumayas kami ni Heaven kahit walang kasiguraduhan kung saan kami mapapadpad. Excited ka na bang bumalik ng Maynila, Ate Mira? Napalingon ako sa nagsalita. Si Heaven na nakangiti sa akin. Napatingin siya sa tiyan ko na kanina ko pa hinihimas habang nakaupo dito sa may rooftop ng 3-story mansion at nakatanaw sa malawak na hasyenda habang papalubog na ang araw. Oo, Heaven. Ang tagal na rin natin na hindi nakapunta doon. Sagot ko at muling napatanaw sa malayo habang napangiti ng mapait dahil naalala ko pa ang huling sandali na naroon kami sa Maynila. Nang gabing pinalayas kami ni Tita Mayet hanggang sa napadpad dito sa malawak na hasyenda ng taong tumulong sa amin ng gabing yun. Itutuloy mo ba talaga, ate? Muli akong napatingin kay Heaven. Kita ko ang lungkot sa mata niya. Alam ko na naman na hindi siya pabor sa gagawin ko kapag nakabalik kami ng Maynila. Oo, gusto ko siyang makita, Heaven. Gusto kong makita ang ama ni Carlo. Malay mo, this time, aakuin na niya ang baby namin. Napailing na lang si Heaven. Nagtapat kasi ako sa kanya na kapag nakarating kami sa Maynila ay pupuntahan ko si Jared at ipapakita ang pinagbubuntis ko. Sige, ate, ikaw ang bahala. Titingnan ko lang kung kumpleto na ang mga gamit na dadalhin natin para sa bago nating lilipatan. Sabi ni Manang ay dadalaw raw si Sir Zeus dito ngayong gabi. Ngumiti ako. Mabuti naman, para makapagpasalamat tayo bago tayo tuluyan na umalis dito. Walang gana na naman akong tinalikuran ni Heaven. Napatitig na lang ako sa balto ng kapatid ko hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Siguro ay gusto na talaga akong dagukan ni Heaven. Hindi lang nito magawa dahil buntis ako. Ayaw rin nito na pasamain ang loob ko kapag pinamukha pa nito ang katangahan ko. Alam na alam ni Heaven kung gaano ko kamahal ang baby na nasa sinapupunan ko kaya ayaw nitong ma-stress pa ako. Sobrang alaga ko ang baby. Lahat ng bawal ay hindi ko ginawa. Gusto ko kapag nakita ni Jared ang baby ay matutuwa ito na malusog ang sanggol. Sana. Kaya kahit lubos na tutol si Heaven tungkol sa kagustuhan ko na makita si Jared ay hindi na lang ako nito sinasalungat. Naitandaan ko pa ng isang beses na inaway ako ni Heaven, isang buwan yun matapos akong itaboy ni Jared at narito na kami noon sa hasyenda ay nagkasagutan kami ng malala ng kapatid ko. Napabayan ko kasi ang sarili ko noon. Nahirapan si Heaven na pagaanin ang loob ko dahil sa depression na dulot ni Jared. Dumating sa point na parang gusto ko nang mag-suicide. At para na akong nababaliw. Kaya inaway ako ni Heaven at kalimutan ko na raw ang lalaking yun. Sinabihan niya ako ng kung ano-ano kagaya ng martir daw ako, tanga, marami pa siyang sinabi. Pero kahit anong sabing kapatid ko ay mahal ko pa rin si Jared. Hanggang sa napagod na lang si Heaven sa kakasabi sa akin na kalimutan ko na lang ang lalaking nanakit sa akin. Pinilit kong ayusin ang sarili ko. Inalagaan ko ang baby ko kahit halos gabi-gabi ay umiiyak ako. Totoo pala ang sabi nila na minsan nagiging tanga ka kapag nagmahal ka. Kahit anong gawin ko ay mahal ko talaga si Jared. Kaya ang pinagdasal ko na lang ay magkahiwalay na sana sila ng girlfriend nito para kami na lang ng baby nito ang piliin. Basta, magpapakita ako sa kanya bago ako manganak next week na due date ko na. Sana lang ay hindi na nito ako ipagtabuyan. Sana talaga ay hiwalay na sila ng girlfriend niya.
Wala na akong pakialam kahit bumaba na ang pagtingin ko kahit sa sarili ko. Mas importante ay ang mabigyan ko ng kumpletong pamilya si Carlo, bagay na hindi namin naranasan ni Heaven. Lalaki ang magiging anak ni Jared nang nagpa-ultrasound ako. Carlo ang gusto kong ipangalan dito na kinuha ko sa pangalan ni Jared. Excited na akong makita ang anak ko. Hiha, magagabi na. Pumasok ka na kaya sa loob at baka mahamugan ka. Nakatulala ka na naman dyan. Bigla akong napalingon nang nakita ko si Manang na may dalang balabal at pinulupot sa katawan ko. Napangiti ako kay Manang na caretaker nitong hasyenda. Papasok na rin po ako Manang. Sambit ko sabay tayo. Pauwi daw po si Sir Zeus dito. Tanong ko pa. Oo, hiha. Baka maya-maya ay narito na si Sir Zeus, kaninang nag-text siya ay nasa biyahe na raw siya. Sakto at makakapag-paalam kayo ni Heaven bago kayo umalis bukas ng umaga. Sige iwan na kita dito, ha? May aasikasuhin lang ako. Sambit ni Manang. Tumango ako kay Manang. Binalik ko ang tingin ko sa malawak na lupain ng lalaking tumulong sa amin ni Heaven na si Sir Zeus Nicolay Cervantes. Tandang-tanda ko pa kung bakit napadpad kami dito sa mahigit 20 hectares na hasyenda ni Sir Zeus. Nang gabing naglayas kami ni Heaven ay may masamang loob na nagtangka sa aming magkapatid habang naglalakad sa daan at hindi alam kung saan kami pupunta. Dumating si Sir Zeus at niligtas kaming magkapatid. Kahit ekstranggero si Sir Zeus ay nagmakaawa kami ni Heaven na humingi ng tulong sa lalaki. Dinala kami ni Sir Zeus dito sa hasyenda nito dito sa Quezon Province. Binigyan kami ni Sir Zeus ng trabaho. Ginawa niya kaming kasambahay dito. Hindi ako nagsabi na buntis ako pero kalaunan ay nalaman rin ni Sir Zeus ang kalagayan ko. Medyo may kasungitan si Sir Zeus pero mabuti na lang ay hindi ako nito pinalayas kahit alam nitong magiging limited lang ang kilos ko dahil sa pagbubuntis ko. 1 o 2 beses lang naman kada buwan ito nagpupunta dito sa hasyenda dahil may negosyo ito sa Maynila. Naging magaan naman ang pagtira namin ni Heaven dito sa hasyenda. Hindi ako masyeduing pinakilos ni Manang. Pinapasahod rin kami pareho ni Heaven kaya nagkaroon ako ng pera pambili ng mga gamit na gagamitin ko sa panganganak. Nagpasalamat pa rin ako sa Diyos na kahit paano ay hindi niya kami pinabayaan. Nahinto sa pag-aaral si Heaven pero nakaipon naman siya ng pang-tuition para sa next school year. Kaya nga babalik na kami sa Maynila para dun manganak at dun uli magpapatuloy si Heaven ng pag-aaral niya. Isa pa, ang OB na nagtitingin sa akin ang kamag-anak ng Manang na Katie wala dito sa hasyenda. Nalipat na ito sa Maynila at doon na raw niya ako paaanakan. Laking pasalamat ko dahil libre na raw niya ang doctor's fee para sa akin. Manang, ako na po ang bahala na maghugas ng pinggan. Pagpupumilit ko pero hindi ako hinayaan. Ni Manang na gumalaw. Tapos na kaming mag-dinner at inaalok ko na ako na ang gagalaw dahil nitong nakakaraan ay halos hindi talaga nila ako pinagtatrabaho dito sa hasyenda kahit simpleng gawain lang. Huwag na, Mira, magpahinga ka na lang sa kwarto. Hayaan mo na ang bagong kasambahay ang gumawa niyan. Tatawagan ko na lang kayo kapag dumating na si Sir Zeus. Maraming salamat po Manang sa lahat po ng tulong niyo sa akin. Sa aming magkapatid, taos pusong kong sabi sa matanda. Halos sa 7 buwan na paninilbihan namin dito ay hindi kami nahirapan dahil inaalalayan kami ni Manang. Hindi rin ito nagagalit sa akin kahit madalas akong lutang at namamali sa simpleng trabaho. Wala yun, Mira. Alam mong may anak rin akong maagang nabuntis kaya ramdam ko ang hirap mo. Mabuti na lang at bumangon siya at nagsikap. Kaya ikaw, tatagan mo ang loob mo. Kaya mong buhayin ng mag-isa yang si Carlo kapag lumabas na sa sinapupunan mo. Intindihin mo muna ang sarili mo at anak mo. Kalimutan mo na ang ama ng pinagbubuntis mo na pinagtabuyan ka lang. Madiin ang pagkakasabi sa akin ni Manang. Hindi naman lingid kay Manang ang kwento ng buhay ko. Bingi ako sa kahit anong pangaral sa akin ng kahit sinong nakapaligid sa akin. Manang, ayokong maranasan ng anak ko na hindi makilala ang ama niya. Bagay na pinag-Kate sa akin. Ako kahit anong kagustuhan ko na makilala ang ama ko ay wala na. Kahit kailan ay hindi ko siya makikita. Pero si Carlo, nasa Maynila ang ama niya. Pwede ko pa pong buuin ang kumpletong pamilyang pinapangarap ko. Malungkot na sabi ko. Pumalatak si Manang at parang gusto akong dagukan. Hey, love is blind talaga, Mira.
Masyado kang binaliw ng lalaking yun. Gina Yuma kayata, Kung gusto niyang magpakatatay sa anak niyo, dapat ay hinanap ka na niya. Bilyonaryo siya at kaya kanyang mahanap sa isang pitik niya lang. Pero hindi niya ginawa dahil wala na siyang pakialam sa inyo. Ayokong masaktan ka dahil ang dami mo ng pinagdaanan na bata ka. Hindi na ako nakipag-argue. Wala naman na makakaintindi sa akin dahil wala sila sa katayuan ko. Madaling magpayo dahil hindi naman sila ang nakakaramdaman. Hanggang sa inaya ako ni Manang na magpunta sa kwarto niya at may ibibigay raw siya sa akin para sa pag-alis namin bukas. Nagulat na lang ako nang may binigay siya sa akin na sobra at nang binuksan ko ay pera ang laman noon. Medyo makapal ang laman at parang lalagpas pa ng 30,000 pesos. Hindi ako makapaniwalang napatingin muli kay Manang. Nagtatanong ang mata ko kung bigay ba talaga niya sa akin yun dahil para sa akin ay malaking pera yun. Tanggapin mo na, hiha. Sambit ni Manang. Pero ang laking pera po nito. Okay lang, hiha. Mas kailangan mo niyan. Sa laki ba naman ng binibigay sa akin ni Sir Zeus ay may natabi akong malaking pera. Sige na kunin mo na. Para akong milyak sa sinabi ni Manang. Napakalaking tulong talaga nitong pera sa akin kung sakali dahil hindi naman ako sasahod na kapag umalis kami dito. May extra akong pera na pwede kong magamit in case of emergency dahil gaya ng sinabi ni Manang ay malaki ang pasahod ni Sir Zeus. Pareho kaming may kanya-kanyang pera ni Heaven at gusto nitong ibigay sa akin ang sinasahod niya pero tinatanggihan ko dahil para yun sa pag-aaral nito. Kaya ang pera ko lang talaga ang gusto kong gamitin namin ng baby ko. Salamat po, Manang. Kapag po napunta kayo ng Maynila ay sana, madalaw niyo ko. Sigurado yun, Mira. Lalo na at gusto kong masilayan si Baby Carlo kapag lumabas na siya. Hinimas pa ni Manang ang tiyan ko at ilang sandali ay lumabas na ako. Nagpunta ako sa kwarto namin ni Heaven at nagpapahinga na ito sa kama at nagse-cellphone. Naempake mo na ba ang lahat ng dadalhin natin? Nakangiting tanong ko. Oo, ate. Ang sabi din ni Manang sa akin ay may luluwas na driver papuntang Maynila kaya wag na raw tayong magbus. Talaga, siguro ay nakalimutan na sabihin sa akin ni Manang kanina yan. Sobrang labis ang pasasalamat ko dahil magiging comfortable kami ni Heaven sa biyahe. Sa lagay ko kasi ngayon ay hirap na ako sa dinadala ko. Lumipas ang ilang minuto na nasa loob kami ng kwarto ay narinig ko ang katok ni Manang habang tinatawag kami ni Heaven. Mira, nandyan na si Sir Zeus. Gusto niya kayong makausap ni Heaven. Doon kayo sa office niya magpunta. Sambit ni Manang nang pinagbuksan ko ito. Sige po, Manang. Susunod na po kami ni Heaven. Senaryo ko ang pinto at nakita ko ang malapad na ngiti ni Heaven. Halatang kilig na kilig. Hindi ko siya masisisi. Si Sir Zeus yun. Bulag lang ang hindi kikiligin sa lalaking yun. Walang tulak kabijin sa kagwapuhan ng lalaking tumulong sa amin at crush na crush ito ni Heaven. Kahit ako ay napapaawang din ng labi kapag nagpupunta dito si Sir Zeus sa hasyenda. Yun nga lang para lang kay Sir Jared ang mata ko. Kahit gwapo siya ay hindi ko pa rin na magawang magka-crush sa kanya. Tsaka may pagka-cold si Sir Zeus pero binata pa rin kahit kasing edad na nito si Jared. Mabilis naman ang kilos namin na nagpunta sa office ni Sir Zeus. Come in, narinig kong sambit nito nang kumatok ako. Kahit sa boses pa lang nito ay alam mo ng gwapo kahit hindi pa nasusulyapan. Good evening, Sir Zeus. Halos sabay na bati naming magkapatid at matapos ay lumapit na sa may mesa. As usual ay seryoso ang mukha nito na hinarap kami at sumenyas na umupo kami sa magkatapat na swivel chair sa harap ng mesa nito. Heaven, this is for you. Bigla ay may nilabas si Sir Zeus na brown envelope na namumutok dahil sa laman at inabot yun sa kapatid ko. Labis ang gulat ni Heaven at mukhang pera ang laman noon. Kasunod ay may inabot din sa akin si Sir Zeus. At tama nga, pera ang laman noon nang tiningnan ko. Ang daming bundle ng 1,000 peso bill ang nasa loob. That's 3 million each. Huling tulong ko na yan sa inyong magkapatid sa pag-alis niyo sa hasyenda ko. Nabigla ako sa narinig. Ang dami nang naitulong sa amin ni Sir Zeus. Ang pagdala pa lang dito sa amin sa hasyenda ay malaking tulong na. Sir, sobrang laki po nito. Hindi ako makapaniwala na instant millionaire kami ni Heaven. Well, barya lang naman sa akin yan. Ang importante ay hindi ko na kayo kargang magkapatid.
I'm wishing you, Mira, a safe delivery. Manang told me that you're going to see the father of the baby. Natigilan naman ako at naidaldal pala ni Manang ang tungkol sa balak kong gawin. Oo po, Sir Will, ang balita ko ay pinagtabuyan ka na niya. Mahal mo pa rin. Malamig na tanong ni Sir Zeus. Hindi muna ako agad nakasagot. Tumingin muna ako kay Heaven bago binalik ang tingin kay Sir Zeus. Opo, Sir Zeus. Siya lang po ang lalaking mahal ko. Diretsong sabi ko. Suck. Natawa ng pagak si Sir Zeus. He's so lucky. Sayang at may irerito pa naman ako sayo. And he really likes you. Sir, my cousin, remember. Simula nang ipakilala kita sa kanya ay lagi kanyang tinatanong sa akin. Natigilan naman ako dahil may naipakilala nga ito sa amin ng nakaraang buwan na nagpunta dito sa hasyenda. Salamat po, sir, pero isang lalaki lang po ang gusto kong makasama. Sagot ko. Nagkibit balikat na lang si Sir Zeus. Hindi naman na kami nagtagal pa sa loob ng office ni Sir Zeus. Matapos ang pasasalamat ay bumalik na kami sa kwarto at nagpahinga na rin kami. Maaga na nakatulog si Heaven pero ako ay dilat na dilat pa. Kakaiba na kasi ang nararamdaman ng tiyan ko. Parang ang bigat-bigat na at anytime ay mangganganak na ako. Mababaw lang ang naging tulog ko at kinabukasan ay naunahan ko pa si Heaven sa paggising. Nagayos na rin ako sa pag-alis namin. Muli akong nagpasalamat kay Sir Zeus bago kami tuluyan na umalis ni Heaven. Nagkaiyakan pa nga kami ni Manang habang nagpapalim ako sa kanya. Ingatan mo si Carlo, hiha, ha. Oo naman po, Manang. Tuldok-tuldok. Mahal na mahal ko na po siya kahit hindi ko pa siya nakikita. Ang sabi ko sa matanda, lang oras ang naging biyahe namin ni Heaven. Mabuti na lang talaga ay may service kami. Malaking pera ang dala naming magkapatid at delikado kung nagbus kami. Habang nasa biyahe ay ang daming tumakbo sa isip ko. Pero number 1 si Jared na halos buong biyahe ay nasa utak ko. Halo-halo ang naramdaman ko pero lamang ang excitement na muli ko siyang makikita. Sana lang talaga ay maging akin na siya. Sana lang ay wala na akong koga sa kanya. Tiningnan ko ang cellphone na binigay sa akin ni Jared. Hindi ko yun tinapon kahit anong sama ng loob ko. Simula ng huling pagkikita namin ng lalaki ay wala na akong natanggap na tawag o text man lang dito. Pero lagi akong nakaabang kung sakali natatawag si Jared sa akin kaya iningatan ko ang cellphone na yun. Kinuha ko naman ang isang cellphone ko at nag-text kay Ate Lucy. Sana lang ay kilala pa ako nito. Nangamusta ako at nagtanong kung kamusta si Jared. Alam kong magtataka siya kung bakit at magdududa pero hindi ko na inisip ang tatakbo sa utak ng dati kong office mate. Nag-reply naman si Ate Lucy at as expected ay nagtanong ito kung kamusta na ako. Naging textmate kami sandali at doon ko nalaman na hindi na pala ito connected sa Caballero Brewery. Tinapos ko na lang ang pakikipag-text kay Ate Lucy. Nagpasya na lang ako na maghihintay muli sa labas ng office ni Jared bukas na bukas din para kausapin ito. Tanghali na nang nakarating kami sa apartment na upahan namin. Ang OB na magpapaanak sa akin ang nag-arrange para dun kami manuluyan ni Heaven. Malapit yun sa ospital kung saan ito nagtatrabaho at pati na rin sa school kung saan balak na mag-aral ni Heaven. Nakita ko na naman sa picture ang apartment na taytirhan namin. Pero ngayong actual kong nakita ay mas natuwa ako dahil malayo ang area sa lugar na kinalakihan namin ni Heaven. Safe ang lugar at walang tambay na bastos. Ang loob ng bahay ay malinis. May 2 kwarto kaya may privacy kami ni Heaven parehas. Sobrang laking tulong ng perang binigay sa amin ni Sir Zeus dahil makakabili kami ng ilang appliances para dito sa bahay at nangako pa ang OB ko na tutulong din siya sa amin sa pamimili. May matutulugan naman kami ngayong gabi dahil may maayos na kama. Higit sa lahat ay makakapag-business din kami ni Heaven gamit ang pera. Kumain muna kami ni Heaven bago nagsimulang magayos ng mga gamit namin. Medyo limited lang din ang kilos ko at sinabihan ako ng kapatid ko na siya na lang daw muna ang gagalaw para hindi na ako mapagod. Hindi na rin kasi ako makayuko dahil sa laki ng tiyan ko. Maghapon kaming nagayos ni Heaven ng bahay. Though ako ay maagang nagpahinga. Kinagabihan ay hirap pa akong matulog dahil hindi na ako mapakali para makita si Jared. Kinabukasan ay halos maghapon akong nag-beauty rest bago magpaalam kay Heaven na sasaglit lang ako na pumunta ng opisina ni Jared.
Parang ayaw pa na pumayag ni Heaven at gusto akong samahan pero ako naman ang hindi pumayag dahil gusto kong makapag-usap kami ni Jared ng masinsinan ng kaming dalawa lang. Maaga pa lang ay naligo na ako at nag-ayos ng sarili. Halos doble ang minuto na ginugol ko sa harap ng salamin para lang siguruhin na maganda ang itsura ko. Kahit naman buntis ako ay hindi ko napabayaan ang skin ko. Hindi rin ako mukhang puyat dahil nag-beauty rest ako. Nag-apply pa ako ng manipis na make-up at ang ganda ko na sa paningin ko. Kahit maternity dress ang suot ko ay sexy pa rin ako tingnan. Kulay pink pa ang dress ko at parang dalaga akong kung hindi lang malaki ang tiyan ko. Kahit simpleng ayos ko lang dati ay gandang-ganda na sa akin si Jared. Kahit buntis ako ngayon ay siguradong mapapansin niya pa rin ang kagandahan ko. Nang nasa hasyenda pa ako ay hindi ko mabilang kung ilang lalaki rin ang nahumaling sa akin. Heaven, sandali lang naman ako promise. Babalik din agad ako. Palm ko sa kanya na nakasimangot sa akin. Hindi ko naman na iniintindi pa si Heaven. Nagmamadali akong nag-book ng taxi papunta sa Caballero Building. Nang nasa tapat na ako ng Caballero Building ay lumapit ako sa guard. Oh, miss, ang tagal mong nawala, ha? Nabuntis ka pala kaya ka nag-resign. Usyoso nito. Oo po, kuya, pwede ko po ba itanong kung pumasok si Sir Jared? Nagbabaka sakali po ako na makapasok po uli sa kumpanya kapag nakapanganak na ako. Palusot ko. Hindi naman sila aware sa nangyayari sa loob kaya alam kong wala itong alam na immediate resignation ang nangyari sa akin. Ganun ba? Dapat sa HR ka dumiretso at baka may bakante sila. Sagot ng guard. Kuya, diretso ko na sana sa CEO at baka sakali nang maawa sa akin. Kakausapin ko lang siya sandali. Pakiusap ko. Mabuti na lang at kilala pa ako ng guard kaya sinagot pa nito ang tanong ko at sinabi na nasa building pa nga si Jared kaya natuwa ako na hindi sayang ang punta ko. Natanong ko pa ang sasakyan na gamit ni Jared at yun pa rin naman daw. Bigla naman akong nagpalusok kay Kuya Guard na hindi na ako tutuloy na kausapin si Jared nang akmang tatawag pa ito sa reception at ipapaalam ako kung pwede na pumasok. Kagaya ng dati kong ginawa, nag-abang na ako ng taxi at nang nakita ko ang sasakyan ni Jared ay pinasundan ko na, yun. Habang nasa biyahe ay ang lakas ng tahip ng dibdib ko. Iniisip ko pa lang na muli kaming maghahanap ni Jared ay nangangatog na rin ang tuhod ko sa labis na kaba. Pina-practice ko pa sa isip ko kung ano ang mga unang salita ng sasabihin kay Jared, hanggang sa wala pang 20 minutes ay huminto na ang sasakyan ni Jared sa isang mamahalin na restaurant. Maaga pa para sa dinner pero nag-park na ang kotse doon sa may restaurant. Manong, ito po ang bayad. Nagmamadaling binigay ko ang pera sa driver at agad akong bumaba ng taxi. Sa kinatatayuan ko ay hindi agad ako makikita ni Jared unless ay lumingon siya sa paligid. Parang tumigil ang mundo nang bumukas ang driver's seat at lumabas ang taong sadya ko. Love Yuzel ko. Bumalik ang pamilyar na kaba sa dibdib ko na kay Jared ko lang nararamdaman. Gusto ko siyang takbuhin na at yakapin. Kita ko siya ng side view mula dito sa kinatatayuan ko. Masasabi ko na halos wala siyang pinabago. Mas naging rugged ang pagkagwapo niya dahil sa balbas niya. Pero bagay pa rin sa kanya. Pagkababa ni Jared sa kotse ay umikot pa ito sa tabi ng driver's seat at binuksan ang pinto. May inaalalayan ito na makalabas. Kumunat ang noo ko nang may isang buntis na bumaba sa kotse nito. Pero agad na akong nakampant nang makita na hindi yun ang babaeng nakita ko dun sa rest house ni Kuya Ray ilang buwan na ang nakakaraan. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Baka hiwalay na nga sila ng girlfriend niya. Nagdiwang agad ang puso ko kahit hindi pa ako makalapit kay Jared. Baka ang kasama niya ngayon ay kamag-anak niya. Imposible naman na nabuntis niya ang babae dahil parang mas malaki pa nga ang tiyan nito sa akin at mangganganak na rin anytime. Bigla ay napatingin si Jared sa kinatatayuan ko nang hindi sinasadya na tila nagpahinto sa pag-inog ng mundo ko. Nagtama ang mata namin at nakita ko na nabigla si Jared kahit may kalayuan ang distansya namin. Bigla ay binaling nito ang tingin sa babaeng buntis. May sinabi si Jared at nakita kong tumango ang babae. Hindi ako makalapit sa dalawa dahil gusto kong masolo si Jared. Lang sandali ay inalalayan ni Jared ang babae hanggang sa makarating sa entrance ng restaurant at mukhang ibinilin pa ang babae sa isang staff na nasa pinto at pumasok na ng tuluyan ang babae.
Napahawak ako sa tiyan ko nang mapansin ko si Jared na naglalakad palapit sa akin. Kinabahan ako dahil sa ekspresyon ng mukha nito. Parang galit, Diyos ko. Huwag naman sana itong galit sa akin ngayon, dasal ko. Napatingin si Jared sa tiyan ko nang tuluyan na itong makalapit habang ako ay napalunok. Love. Agaw atensyon ko kay Jared at binaling nito ang tingin sa mukha ko dahilan para daluyan ako ng halo-halong emosyon. Ngayon nakaharap ko na siya at parang isang hakbang na lang ay pwede ko na siyang yakapin ay hindi pa ako makakilos. Natuod na ako sa kinatatayuan ko. What are you doing here, Miracle? Malamig na tanong nito. Nakagat ko ang ibaba kong labi agad. Pinipigil kong tumulo ang luha ko pero hindi ko na kinaya at kusang pamatak yun. Wala man lang akong makita ng bakas na namiss ako ni Jared. Parang gumuho agad ang mundo ko kahit isang sentence pa lang ang lumabas sa bibig nito. Jared, malapit nang lumabas ang baby natin. Nang hihinang sabi ko. Doon ako kumukuha ng lakas sa ginagawa kong paghawak sa tiyan ko. Go away, Mira, hindi ba sinabi ko na sayo na hindi ako interesado sa baby na nasa ternayan mo? Magkakaanak na ako sa babaeng nakita mo. Diretsyong sabi nito. Napaawang ang bibig ko sa narinig. Sinong babae yun? Durog na durog ako bigla sa sinabi niya. Magkakaanak na siya. Pero itong baby namin ay hindi niya ina-acknowledge man lang. Puno ng pagtatanong ang mata ko. Hindi ko masambit ang gustong lumabas sa bibig ko. She is Cindy, sambit ni Jared. Pero hindi siya ang babaeng na I don't have much time to explain, Mira. Pero sige sasabihin ko. Break na kaming girlfriend kung nakita mo sa rest house 7 months ago. We broke up dahil nalaman niyang nakabuntis ako. And that is Cindy. Naguluhan ako bigla. Pero bakit, Jared? Ay ibig sabihin ay pinagsabay mo kami ni Cindy. Tanong ko kahit sobrang nasasaktan na ako at luhaan ang mata. Right, pinagsabahay kayo. Matalino ka naman pala, Mira. Dapat alam mo na rin kung paano dumistansya sa akin dahil pinagtabuyan kita. To answer your question, yes. Pinagsabay ko kayo ni Cindy. Now that you know, pwede mo na ba akong lubayan? Mas lumala ang iyak ko. Yumugyug na lang ang balikat ko sa sakit ng narinig mula kay Jared. Tama silang lahat, ang tanga-tanga ko. Bigla ay nagsisisi akong nagpunta dito. Bakit, Jared? Umasa akong pananagutan mo, ko. Kasi mahal na mahal kita. Pinilit kong naka-eye contact kay Jared para makita ang emotion nito. Pero hindi ko na mabasa ang nasa isip niya. You're so desperate, Miracle. Ganon ba ako kasarap, ha? Kaya hindi mo ako makalimutan. Sige pagbibigyan kita. Kapag nakapanganak ka na. Kapag pwede na kitang gamitin uli. You will be my mistress. Paliligayahin kita sa kama kung namimiss. Hindi na natapos ni Jared ang sasabihin niya dahil isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kanya. Tumabingi pa ang mukha niya sa ginawa ko. Hindi ko na hinayaan na magtama pa ang tingin naming dalawa agad akong tumalikod at naglakad papalayo. Patuloy ang pagdaloy ng luha ko. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sinaktan ko lang ang sarili ko sa pagpunta dito. Parang naninigas na ang tiyan ko sa labis na emosyon. Pero nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ko ramdam na may sumusunod sa akin. Baka pumasok na sa loob ng restaurant si Jared. Pinagtitinginan ako ng mga taong nakakasalubong ko sa daan. Pero wala akong pakialam. Iniintindi ko ang puso kong wasak na wasak. At ang tiyan kong biglang nanakit. Bigla akong natamba sa bangkita ng kung sino. Yung buntis tulungan nyo. Narinig ko na lang na sinabi ng kung sino. Hindi ko na nagawang tingnan pa kung sino ang bumangga sa akin. Hoy bumalik ka dito. Yung buntis na bangga mo. Sigaw ng isang lalaki. Layek ako ng iyak nakahawak sa tiyan ko habang nakasalampak sa daan. Sobrang sakit ng katawan ko. Kasing sakit ng nararamdaman ng puso ko. Ate Mira, bigla akong napalingon ako nang makita ko ang umiiyak na si Heaven. Sinundan niya pala ako. Heaven, hagulgul ko. Bigla kong na-realize ang mga pagpigil na ginawa ni Heaven para lang huwag akong tumuloy. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Siya ang mas bata sa aming dalawa pero siya pa ang gumamit ng utak. Ang tanga-tanga kong naghabol kay Jared na marami pala na babae bukod sa akin. Tama ang sabi ng matatanda. Huwag masyado na magpadala sa mga salita. Porke bata pa ako ay niloko ako ni Jared.